So sasagutin lang natin mga kaibigan, ha. Narito yung ilan sa mga possible reasons kung bakit nagre-red blink ang inyong Epson printer. So marami kasi nagtatanong sa atin, hindi po lahat ng red blink sa inyong mga Epson printer once na kapag nagre-red blink siya, hindi ibig sabihin non-reset. Alright? So most of our clients kasi nagsasabi na baka magki-reset lang to. Lahat ng mga printer na dinadala dito na nagre-red blink, laging mostly or pinaka-common na sinasabi ng client is baka makiki-reset lang siya. Well, hindi po ganun yon. And dito, tuturo ko lang sa inyo kung ano yung mga possible reasons, possible suspected parts kung bakit nagre-red blink ang inyong printer. Alright? So dito mga kaibigan, meron po tayong ginawang listahan. Yan, syempre tutorial na rin to no? Kailangan na rin nating masabi lahat. Naglagay tayo dito ng iba't ibang mga parts as per experience natin na na-encounter natin dito sa shop. Okay. So, number 1, pinaka basic sa lahat mga kaibigan is yon na nga, reset. Waste pad reset, ito kung na-reach na niya yung maximum prints niya. Okay? Meron tayong ginagamit dito mga kaibigan na isang software tool. Well, merong mga resetter tools na kayang i-reset ang multiple models ng mga printers. Meron din namang mga 1:1 resetter tools. If you want to download a free resetter tool, nandito yung link mga kaibigan. Okay? So yan, yung pinaka basic. Pag inopen mo yon, magre-red blink siya agad, no? And makikita naman natin yan if once we use a resetter tool at ni-reset natin, but then walang pagbabago, that means hindi siya reset. Okay. Susunod na problema na na-encounter natin, fatal error. Makikita natin tong fatal error using the resetter tool. Alright? So tanggalin ko lang muna siya. Fatal error or mechanical error or hardware error. Hardware problem. That means pwedeng merong problema sa isang particular na pyesa or piezas, parts, mga kaibigan. No. So bubuksan ko lang to. Alright. So fatal error, mga kaibigan, pwedeng sa katulad na sabi ko, sa mechanical, pwede sa gears, pwede sa roller, pwede rin naman mga kaibigan sa mga dynamo dito, sa mga wirings. Baka merong nangat-ngat, merong naputol. Pag inopen mo yan, tapos then magre-red blink na siya. Pwedeng mechanical yon, pwedeng dito sa wirings ang problema. Katulad nito mga kaibigan, no? Nangat-ngat na siya. Oh, yun, no? Malapit na siya maghiwalay. Itong part na to. Nangat-ngat na. Okay? So, cause din yan ng red blink. Alright? Dito. So tanggalin ko lang muna to mga kaibigan para makita pa natin. Nasaan na ba yung screw ko? Okay. So para malaman natin na hindi lahat ng red blink ay ganyan na makiki-reset. Okay? So mechanical, fatal error. Nasa wirings minsan nasa gears or baka mayroong misaligned na part. Alright. Pangatlo naman natin, scanner problem. Ang sintomas naman nito, pag tinurn on mo siya, parang merong digital sound na maririnig ka sa scanner na parang gano'n. Then, bigla siya magre-red blink. Scanner problem yon. With that, pwede pa rin yung function na print pero hindi pwede sa scan or sa photocopy. Kasi nagre-red blink lang yan. Hindi gagana yan. Okay? Pang print lang pwede. So, ang senyales niyan, pag inopen mo, hindi pa siya magre-red blink kaagad, pero parang meron kang maririnig kung papakinggan ninyo sa may scanner na parang nai-stack up siya. Yun ang problema, scanner. Okay? Pang-apat naman natin, flex cable problem. Ito yon. So ang sintomas naman nito, magpiprint siya, then pag umabot na dito, magi-stop dito, then may stack up tong print head dito sa left, and then magpapakita na yung jam error. We call it false paper jam mga kaibigan. Ito. Kapag makikita nyo naman kung na-UP, na-bent na,
Sensitive kasi ito mga kaibigan. Kadalasan na UUP dito itong 4 pin. Alright. So false paper jam, flex cable. Isa pa na sintomas nito na problema is kapag ka i-turn on mo, babalibag, gagalaw ng mabilis tong print head left to right. Tugs, ganun lang siya. Flex cable problem yon. Okay. Susunod naman natin, pang-apat natin mga kaibigan, sensor disc. Ito yon, nandito sa my side. Ito yon, oh. Tignan nyo, baka natatanggal siya. Itong disc dito. So ang ginagamit kong pandikit dito lang, tinatanggal ko siya, then nilalagyan ko ng screw glue, then didikit ulit. Ito yon, sensor disc or encoder disc. Baka natatanggal siya. Ang sintomas naman nito mga kaibigan is pag tinurn on natin, parang hindi na siya umiikot ng maayos. Meron ng loud noise, abnormal noise na. Okay? Sensor disc. So check nyo yan. Then magre-red blink din kasi. So check nyo to kung baka natatanggal-tanggal siya. Okay? Susunod naman natin mga kaibigan, pang-anim natin, timing belt. Ito yon mga kaibigan. Itong belt dito. Itong belt na to. Ito. Yung parang timing, parang thumb belt dito. Timing belt. Ang sintomas naman nito mga kaibigan, pag tinurn on mo, zut, parang ganun siya. Pag tinurn on mo, zut, parang ganun lang siya. Then magre-red blink. Ito yon. So ang problema, pwedeng napudpud na siya. Kasi dapat merong mga ngipin-ngipin yan. Itong timing belt. Alright. Ganito siya. Ito yung timing belt. Meron siyang ngipin-ngipin. Kapag pudpud na yan, hindi na siya makakapag-flow ng maayos. Ang sintomas, tinurn on mo, zit, then mag-red blink to siya. Okay? Susunod naman natin mga kaibigan, pinaka-uncommon, paper jam, roller problem. So, yun na yun, yung original paper jam na problema. Pagka nagprint tayo, gumalaw yung roller pero hindi niya nakain, di ba, magpapakita sa may scanner natin, paper jam error. So yon, pinaka least common yon mga kaibigan, roller problem. Pwede rin namang merong nakabara. Kailangan nyo i-check mga kaibigan, no? Baka meron pong nakabara na kung anong bagay. So kahit na nandito lang, or pwede rin namang nandito na sa loob yung nakabara, so pwede nating tanggalin. And susunod mga kaibigan, pinaka-rare din na problema ng red blink, pwede rin namang logic board. And with that, medyo madugo yan kasi we are talking about the parang motherboard na ng printer. Ito yon, dito sa may logic board. Pwedeng fuse problem, no? Yan. So very common naman kapag ka logic board problem, minsan no power na rin yung printer natin. Alright. And in general mga kaibigan, pinaka-common na mga problema kung bakit nagre-red blink ang ating printer is hardware misalignment. Alright? So kapag meron lang hindi naka-align ng maayos dito sa mga pyesa natin, possible na mag-red blink yan. Possible na may magpakitang error or issue. Okay? Meron pa tayong isang na-encounter na hindi lang naka-align ng maayos ang kanyang purge unit, hindi na siya kapag tina-turn on siya, nagre-red blink at the same time, sobrang lakas ng ingay. Super loud noise yung nilalabas niya. Okay? So yun, explained mga kaibigan, hindi lahat ng red blink ay puro lang reset. Although it is one of the very common reasons kung bakit nagre-red blink ang isang printer. Alright? So, yun yung explanation natin mga kaibigan. Pwede rin namang shorted printhead. Meron ding indications na once na shorted ang printhead, number one kasi na pwedeng mangyari doon is pwedeng niyang patayin ang logic board, which will cause it to turn off or magno-no power na siya. Pwede rin namang magre-red blink siya mga kaibigan, indicating a fatal error. Na pag tinurn on mo, zit, parang ganon, then di na nadadaan sa reset. Pag tinagdan mo yung printhead, shorted pala. Pero ang pinaka-common sa mga shorted na mga printheads is yun, shorted. Papatayin niya at papatayin yung logic board, kung saan magiging no power na siya. Oh, by the way, extra tip, once na meron kayong printhead
at na-check ninyo na shorted siya, I have videos if how to check kung paano yung shorted na printhead, no? Wag nyo nang gamitin yon kasi once na sinalpak nyo sa ibang unit yon, papatayin lang niya ulit yung logic board. Alright, so yun lang yung tip natin. Thank you so much mga kaibigan sa inyong panonood, and wag nyo pong kakalimutan mag-subscribe.